Nagsimula ang unang episode sa panahon ng taglamig noong 1991 kung saan ang batang lalaki na nagngangalang Henry Deaver ay nawawala sa loob ng 11 araw. Hinahanap siya ng buong bayan ng Castle Rock ngunit ngayon ay masyadong makapal ang nyebe. Dahil dito ay napilitan ng mga awtoridad na itigil ang paghahanap hanggang sa tag-araw. Sa ibang lugar, nakaupo sa kanyang truck ang isang pulis na nagngangalang Alan Pangborn, nakikinig sa balitang ito, ngunit pumunta pa rin siya sa kakahuyan upang ipagpatuloy ang paghahanap kay Henry. Inayos niya ang kanyang maskara, kumuha ng stick at nagsimulang tumusok sa iba't ibang parte ng lupa. Biglang may tinamaan siyang makapal na bagay na para bang may katawan sa ilalim ng makapal na tumpok ng nyebe. Nagmamadaling nagsimulang maghukay si Alan gamit ang kanyang mga kamay para lamang matuklasan ang bangkay ng hayop. Medyo gumaan ang loob niya at umupo sa malapit para uminom ng tsaa mula sa kanyang thermos flask. Si Alan ay kasalukuyang nasa matarik na lugar malapit sa Castle Lake na ganap na nagyelo dahil sa lamig. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng kakaiba ngunit malakas na ingay na nagmumula sa kakahuyan sa paligid niya. Tiningnan niya ang lugar at sa kanyang lubos na pagkagulat, lumitaw ang isang batang lalaki sa gitna mismo ng lawa. Sumugod si Alan sa bata habang isinisigaw ang kanyang pangalan na Henry. Sa kasalukuyang araw, si Dale Lacey, ang warden ng Shawshank Prison, ay gumising ng maaga upang maghanda ng almusal para sa kanyang asawa. Sinabi niya na dapat ay kinuha niya ang buyout na kontrata ilang taon na ang nakalipas, nabatid na ngayon ang huling araw ni Dale bilang warden at siya ay magre-retiro na. Pagkatapos ay hinalikan siya nito bago umalis para sa trabaho. Mukhang normal ang lahat at nagmaneho si Dale sa bayan gaya ng dati. Gayunpaman, sa halip na magtungo sa trabaho, lumihis siya ng kaunti sa kakahuyan at matarik na lugar sa harap ng Castle Lake. Ang eksena ay biglang lumaktaw sa ilang sandali sa hinaharap. Pinatay ni Dale ang radyo ng sasakyan at nilagyan ng tali ang kanyang leeg. Nakita natin na ang tali ay nakatali sa isang puno sa likod ng kotse ni Dale. Biglang may lumabas na aso sa malapit at nagsimulang tumahol sa kanya. Gayunpaman, inapakan pa rin ni Dale ang pedal ng gas, nagmaneho patungo sa bangin ng napakabilis, at napugutan siya ng tali bago pa man tumama ang sasakyan sa tubig ng Castle Lake. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang bagong warden sa Shawshank State Penitentiary pagkatapos ng pagkamatay ng huling warden. Dinala siya ng gwardya sa pangunahing opisina at binanggit na ang lahat ng huling 4 na warden ay nagpakamatay. Ang opisyal na nagngangalang Dennis Zieluski ay nagbigay sa kanya ng listahan ng bilang ng mga bilanggo na kasalukuyang nakakulong sa Shawshank. Tila punong-puno ang bilangguan, maliban sa Block F na inabandona sa nakalipas na 30 taon. Sinabi sa kanya ni Dennis na ang huling warden, si Dale Lacey, ay iniwan ang buong lugar na walang tao sa kung anong kadahilanan. Ang warden, na nasa ilalim ng pressure na dagdagan ang kapasidad ng Shawshank, ay ipinadala si Dennis at ng isa pang gwardya upang tingnan ang Block F pagkaraan ng ilang sandali. Ang dalawang opisyal ay nakarating sa Block F na nasa lubhang sira-sirang kondisyon. Hindi nagtagal ay nakahanap si Dennis ng pinto sa sahig ng isa sa mga silid habang ang kanyang kapareha ay abala sa ibang lugar. Pumasok siya at lumapit sa malaking lugar sa ilalim ng lupa na tila isang inabandonang septic tank. Lumingon-lingon si Dennis sa tulong ng kanyang flashlight at nakita niya sa sahig ang isang lata na puno ng upos ng sigarilyo sa tabi ng upuan. Sa kanyang pagkagulat, may hawla sa harap ng upuan at isang maputla at sobrang payat na lalaki ang nakakadena sa loob. Hindi nagtagal, ang buong Shawshank ay inalertuhan tungkol sa nalaman ni Dennis at ang estranghero ay dinala sa ibabaw. Binilang ng mga gwardya ang lahat ng mga bilanggo upang matiyak na ang lahat ay nasa record. Pagkatapos ay kinunan nila ng fingerprint ang estranghero at naligo. Siya ay tahimik, malnourished, at tila natatakot sa lahat. Matapos matuklasan na wala siyang record bilang isang bilanggo sa Shawshank, nag-alala ang warden sa kahihinatnan. Sinabi ng warden sa kanyang mga opisyal na ayaw niyang malaman ng mga mamamahayag ang alinman sa mga ito. Pagkatapos ay tumungo siya sa infirmary kung saan kasalukuyang pinapanatili ang estranghero at tinanong siya. Sa una, tumanggi siyang magsalita ngunit pagkaraan ng ilang sandali, bumulong siya ng isang pangalan, Henry Matthew Deaver. Ang isa sa mga gwardya na kasama ni Dennis kanina ay mukhang kilala ang pangalan. Sa ibang lugar sa Houston, si Henry Deaver, isang abogado ay kasalukuyang nakikipaglaban sa kaso sa korte para sa matandang babae na nagngangalang Lian. Napag-alaman na pinatay niya ang kanyang asawa bilang pagtatanggol sa sarili at nahatulan ng parusang kamatayan.
Gumawa si Henry ng mapusok na apela na binibigyang diin na ang dahilan sa likod ng pagpatay at pareho sa mga nakaraang trial ni Lian ay hindi malinaw. Mahigpit niyang hiniling sa hukom na isaalang-alang ang muling pagbubukas ng kasong ito. Sa kasamaang palad, natalo siya sa apela at inihahanda si Lian para sa pagbitay sa kanya mamaya sa araw na iyon. Sinubukan ni Henry na i-comfort siya, ngunit nais lamang niyang pag-usapan ang tungkol sa mga alaala ng kanyang pagkabata. Tinanong pa siya ng matanda tungkol sa unang alaala na naaalala pa rin niya. Sa isang mabilis na pagbabalik tanaw mula 1981, nakita natin si Henry na iniligtas ni Alan Pangborn at isinakay ang bata sa kanyang patrol car. Ang kanta na 24 Hours from Tulsa ni Gene Pitney ay tumutugtog sa kotse. Ito ang unang alaala ni Henry at wala siyang maalala bago siya nailigtas. Bumalik sa kasalukuyan, si Henry lang ang taong nanatili kay Lian hanggang sa huli. Pagkatapos ng pagbitay, pumunta siya sa police counter at kinuha ang mga gamit ni Lian. Ngunit sa sandaling iyon ay biglang tumunog ang alarma at ang ilang mga gwardya ng bilangguan ay tumakbo pabalik sa silid ng pagbitay. Nang ihayag ng isa sa kanila na nabuhay muli si Lian, nagulat si Henry. Tumakbo siya pabalik sa silid at nakita ang mga gwardya na sinusubukang muling turukan siya ng gamot. Sumisigaw si Henry sa kanila na huminto, na nagsasabing hindi nila dapat na gawin itong muli. Ngunit pinagsarahan siya ng mga pulis ng kurtina at napilitan siyang umalis. Bumalik sa Castle Rock, inaalam ng mga tao ng warden ang lahat ng impormasyon tungkol kay Henry Matthew Dever. Lumalabas na nawala siya noong siya ay 11 taong gulang at hinanap siya ng buong bayan. Ngunit ang tanging natagpuan nila ay ang kanyang ama-amahan, si Mr. Dever, na halos patay na dahil sa lamig ng temperatura at bali ang kanyang likod. Hindi nagtagal ay namatay ang matanda dahil sa kanyang mga pinsala. Nang malapit nang ihinto ang paghahanap, muling nagpakita si Henry, eksaktong 11 araw pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ama. Walang naaalala ang bata ngunit sinisi siya ng buong bayan sa pagkamatay ng kanyang ama. Ngayon, isa na siyang criminal defense attorney na nagtatrabaho sa mga kaso ng parusang kamatayan sa Houston. Sa tingin ng warden ay hindi magandang ideya na makipag-ugnayan kay Henry ngunit ayaw din niyang palayain ang estranghero. Iminungkahi ng kanyang assistant na maaari iligpit na lang siya dahil walang record sa kanya. Si Dennis, na nagtitimpla ng kape para sa dalawa ay narinig ang pag-uusap. Bumalik sa Houston, pumunta si Henry sa Lizard Bowl Zoological Park para panoorin ang mga trabahador na nagpapakain sa mga alligator. Habang naroon siya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dennis na nagsasabing ang Shawshank Correctional Prison ay may hawak na isa sa kanyang mga kliyente na nakakulong. Iniisip ni Henry na ito ay isang biro at sinabing lahat ng kanyang mga kliyente ay patay na. Ngunit iginiit at ibinunyag ni Dennis na nakakita sila ng lalaki sa isang hawla at walang ibang makakatulong sa kanya. Tinanong ng abogado ang pangalan ng tumawag, ngunit binabaan siya ni Dennis. Samantala, si Molly Strand, ang may-ari ng kumpanya ng real estate sa Castle Rock, ay nagmaneho papunta sa parking lot ng paaralan upang makipagkita sa nagbebenta ng droga. Sinabi niya sa nagbebenta na kailangan niya ng higit pang mga gamot para sa karamdaman at kinuha ang kanyang pinakabagong bungkos. Sa pag-uwi, nakita ni Molly si Henry na bumaba sa bus ngunit hindi niya ito masyadong binigyang pansin. Sa kabilang banda, naglalakad si Henry sa paligid ng bayan, nakita ang lahat ng mga pagbabago bago umuwi. Habang nasa daan, nakita siya ng isang lalaki at tinawag siyang killer. Ngunit si Henry ay patuloy na naglakad at maya-maya ay nakarating sa bakanteng parking lot sa tabi ng simbahan. Naiinis siyang nakatayo sa gitna ng lote sa hindi malamang dahilan. Pagkatapos ay pumunta siya sa kalapit na simbahan at nakahanap ng larawan ng kanyang ama, isang dating kagalang-galang. Sa isang flashback noong 1981, si Alan, na nakakita kay Henry sa gitna ng Castle Lake, ay iniuwi ang maliit na bata. Tinanong niya kung alam ni Henry ang nangyari sa kanyang ama ngunit hindi tumugon ang huli. Nakaupo siya sa truck at pinanood ang kanyang ina-inahan na si Ruth upang kunin siya. Sa kasalukuyan, naglalakad si Henry sa bahay ng kanyang ina at nakarinig ng smoke alarm pagpasok niya. Ang kawali ay nasusunog sa kalan at walang tao sa paligid. Nasa likod bahay pala si Ruth na nakatingin sa kanyang mga puno at nakalimot. Nang puntahan siya ni Henry, napagkamalan niya siyang hardinero. Sinubukan niyang ipaalala sa kanya na anak siya nito, ngunit patuloy itong nagsasalita ng walang katuturan na bagay. Naging malinaw kay Henry na ang kanyang ina ay dumaranas ng dimensya. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap ni Alan Pangborn, ang ex-county sheriff na nag-uwi kay Henry noong nawala siya.
Umalis si Ruth upang maghanda ng silid para sa kanyang anak at tinanong ni Alan kung bakit nasa bayan si Henry. Gayunpaman, mas interesado ang huli kung bakit kasama ni Alan ang kanyang ina. Sumagot ang matanda na masaya sila sa isa't isa at binabantayan niya ito. Sa bilangguan, ang estranghero na natuklasan mula sa Block F ay katakot-takot na pinanunood ang isang daga na tumatakbo sa gilid. Tahimik siyang nakaupo mag-isa, nakahiwalay sa iba pang mga bilanggo. Di nagtagal, dumating si Henry sa bilangguan ngunit hindi alam ang pangalan ng kanyang kliyente. Nakatanggap din ang warden ng balita tungkol sa kanyang pagdating at hindi natutuwa tungkol dito. Pinahintulutan niya ang abogado na tingnan ang notebook na naglalaman ng lahat ng mga larawan ng bilanggo na hindi kasama ang estranghero. Hindi nakilala ni Henry ang alinman sa kanila at nagtanong kung may naiwan. Sumagot ang warden na medyo malabong magkaroon sila ng alinman sa kanyang mga kliyente dahil ipinagbabawal ng pamahalaan ng Maine ang parusang kamatayan. Nagtaka si Henry na alam niyang nagtatrabaho siya sa mga kasong kinasasangkutan ng parusang kamatayan dahil hindi niya ito binanggit. Sinubukan ng warden na pagtakpan ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na nakita niya siya sa balita, ngunit alam ni Henry na may itinatago siya. Gayunpaman, umalis siya sa bilangguan at naghanda na umuwi. Ngunit sa sandaling iyon, narinig niyang sinisigawan ni Dennis ang mga bilanggo na pumasok sa loob. Agad na nakilala ni Henry ang kanyang boses bilang ang misteryosong taong tumawag sa kanya. Nang maglaon ng gabing iyon, sa bahay ng Deaver, dumungaw si Henry sa bintana at nakitang may nakatingin sa kanya mula sa katabing bahay. Hindi na niya ito masyadong binigyang pansin at bumaba kung saan umiinom si Alan. Ibinahagi ni Henry ang lahat tungkol sa misteryosong tawag mula sa Shawshank at humingi ng mungkahi tungkol dito. Ngunit ipinagkibit-balikat ni Alan ang kwento at sinabing ang mga correctional prison ay ganap na naiiba sa mga karaniwang bilangguan. Habang nagpapatuloy ang dalawa sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Henry kung bakit nagpakamatay si Dale Lacey. Sumagot si Alan na ang trabaho ng isang warden sa ganoon kalaking bilangguan ay lubhang mabigat. Pagkatapos ay isiniwalat niya na pinatay ni Dale ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagmamaneho sa matarik na Castle Lake, ang parehong lugar kung saan natagpuan ni Alan si Henry noong 1991. Sa ibang lugar, kumuha si Molly ng kahon sa kanyang basement. Nagtakda siya ng timer sa loob ng 1 minuto at naglabas ng nawawalang poster na may pangalan ni Henry kasama ang jacket ng isang bata. Nang maubos na ang timer, inimpake niya ang kahon at inilagay ito sa kinaroroonan nito. Nang maglaon ng gabing iyon, nagmaneho si Henry sa matarik na baybayin at nakahanap ng memorial para kay Dale Lacey. Naglakad siya papunta sa gilid kung saan bigla niyang narinig ang boses ni Alan sa kanyang isipan. Napansin din natin ang nakababatang bersyon ng kanyang sarili na lumitaw sa kanyang likuran, ngunit mabilis na nawala ang pangitain. Bumalik sa bilangguan, si Dennis ay nasa security camera room, nagbabasa ng libro at umiinom ng kape. Ang ilan sa mga kamera ay nagsimulang kumurap at mamatay, ngunit hindi niya ito napapansin. Nang sa wakas ay tumingala siya, nakita niyang wala na sa selda ang estranghero na natagpuan nila sa Block F. Nagpadala ito kay Dennis ng matinding takot at nagsimula siyang tumingin sa iba't ibang mga kamera upang mahanap ang lalaki. Ngunit habang siya ay abala, ang estranghero ay lumitaw sa isang madilim na pasilyo. Maya-maya ay bumukas ang ilaw at diretso siyang tumitig sa kamera. Si Dennis na natatakot ay tumingin sa malayo at lahat ng mga kamera ay nagbago. Paglingon niya, may mga bangkay sa bawat silid. Sa isang flashback, ipinakita ang mga pangyayari na humantong sa pagpapakamatay ni Dale Lacey. Pumunta ang warden sa misteryosong silid sa ilalim ng Block F kung saan niya itinatago ang estranghero sa isang hawla. Nagsindi ng sigarilyo si Dale at inutusan ng estranghero na sabihin ang pangalan ni Henry Matthew Deaver kapag nahanap ng mga gwardya ang estranghero sa hinaharap. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.